Nag-uusap habang nakaupo ang dalawang batang yan sa gitna ng Maximo Patalinhog Junior Avenue sa Lapu-Lapu, Cebu nang biglang dumating ang isang SUV. Nakaiwas ang isa sa mga bata. Nasa pool at tumilapo naman ang kanyang kaibigang 10 taong gulang. Dumiretso ng takbo palayo ang sasakyan. Ayon sa Lapu-Lapu City DRRMO, nasa maayos na lagay ang bata na dinala sa ospital matapos lagnatin at magsuka. Nananawagan ng mga kaanak ng biktima sa nakabundol na driver na magpakita at akuin ang pagpapagamot sa bata. Humingi na rin ng tulong ang pulisya sa LTO para matunto ng may-ari at driver ng sasakyan na sangkot sa hit and run. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa General Mariano Alvarez, Cavite kagabi. Inaalam kung sino ang gunman at kung ano ang motibo sa krimen. Balita natin ni Gabriel Gonzalez, exclusive. Nakasubsob sa semento ng tatna ng mga otoridad ang isang lalaki sa Barangay Francisco Reyes, General Mariano Alvarez, Cavite kagabi. Ang 34 anyos sa biktima na residente sa lugar, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang gunman. Ayon sa saksi, matapos ang pamamaril, naglakad lang palayo ang salarin. Binaril siyang 2 beses sa may tagiliran, tas isa sa dibdib, tas umalis na. Black na hoodie, type na type buong katawan niya. Dumaretso na siya pangat doon, pumasok sa iskinita. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Francisco Reyes, agad siyang rumisponde kasama ang mga tanod matapos malaman ng insidente. Blanco pa sila sa motibo sa krimen. May nag-text sa akin na kabarangay, yung mga nandito, may barilan daw. Nag-iimbestiga ng mga pulis eh. So wala akong ideya. Nakausap ko rin naman yung pamilya. Hindi nahagip ng CCTV ang pamamaril. Nasa 3 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Nakaalerto ang mga lugar sa Hilagang Luzon para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo. Sa Dagupan, Pangasinan, idinaong na sa Pantalport ang mga bangka na pumapalaot sa Lingayen Gulf. Iniligay naman ng ilang mangingisda sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Naka-standby na rin ang mahigit 2,000 reservist ng Philippine Navy sa Northern Luzon kung kailanganin ng rescue operations. Ayon sa Office of Civil Defense, pinag-iingat at pinaghahanda nila ang mahigit 1,000 barangay sa Ilocos Region sa posibilidad ng pagbaha at landslide. Nakaposisyon na rin ang mga rescue equipment at may available food packs na rin. Ramdam na rin ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa ilang lugar sa Batanes na nasa signal number 2. Naka-blue alert ang Department of Social Welfare and Development para sa posibleng hagupit ng bagyong Quiapo. Sa blue alert, mas pinaigting ang paghahanda at mas maraming tauhan ang naka-alerto para sa bagyo. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, mahigit 4 na milyong food packs ang nakahanda sa buong bansa. Meron ding non-food essentials na nakahanda sa disaster resource centers, warehouses at field offices ng DSWD. May nakahanda rin na mahigit 2 billion pesos quick response fund bilang suporta sa mga maapektuhang lokal na pamahalaan. Lalo pang hinigpitan ang seguridad sa batasang pambansa para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ang iba pang paghahanda para sa sona ng Pangulo sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Tuloy ang pagpulido ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Siya mismo ang nagsusulat ng kanyang talumpati. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. Should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President? Lagi naman pong ganun. So, antayan nilang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Sa ngayon, hindi pa masabi ng palasyo kung gaano kahaba ang magiging talumpati. Most probably sa Sunday po namin malalaman. Maraming matatakil ang Pangulo dito. Mga priorities niya na maaaring maging topic. Sa batasang pambansa naman, sinilip ni House Speaker Faustino D. III ang session hall at mga daraanan ng Pangulo. May hiwalay pang inspeksyon ang House Sergeant at Arms. All systems go. Yung ating security preparations is talagang
very mahigpit. Nagpapatupad dito ngayon ng lockout. Ibig sabihin, pili lang yung mga taong pwedeng pumasok sa loob nitong batasan complex. Kumbaga, yung mga essential personnel lamang ang papapasukin. Sa loob nitong batasan complex, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms, pati na yung Presidential Security Command ang bahala sa security. Habang sa labas nitong batasan complex sa araw ng SONA, may mga ipakakalat na mga tauhan ng Philippine National Police, MMDA, pati na Armed Forces of the Philippines. 22,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila, bukod pa sa 1,400 na tauhan ng MMDA. Lalong mahigpit dahil sa sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na may nagpapatuloy at aktibong banta laban sa Pangulo. We always consider yung mga all possibilities na threat. Pinaghahandaan din ng Kamara ang iba pang emergencies gaya ng natural disasters. Kaya may mga helmet, flashlight, pito at bottled water na nakapwesto sa mesa ng mga kongresista sa session hall. Naghahanda na rin ang Senado na gaya ng nakagawian ay darayo sa batasan para sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso. Wala munang impeachment trial niyan na hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig sa SONA. Well, ang impeachment is purely the function of the Senate. So, hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon. How do we jumpstart our economy so that we get back on track? Magpapatupad naman ang Quezon City ng citywide liquor ban mula 12:01 a.m. hanggang 6 p.m. sa July 27, kaugnay ng SONA ng Pangulo. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Maynila. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Hindi raw kakayanin ng pondo ng Senado ang hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ito ang pagkain ng kanyang defense team sa impeachment trial. It's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We cannot afford it, in short. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi pa niya nasasagot ang request letter ng Vice dahil wala pang pinal na desisyon kaugnay rito. Paliwanag niya, ginagamit ang ilang committee offices ng prosecution at defense team sa paglilitis. Dahil dito, kailangan daw nilang umupa ng espasyo sa Philippine International Convention Center para sa committee hearings lalo't tatalakayin na ang national budget. July 7 nang ipadala ng Office of the Vice President ang liham kay Gatchalian. Nakasad doon ang hiling na bayaran ng Senado ang gasto sa pagkain ng defense team na iahanda ng accredited caterer ng OVP. Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension bilang senador. Binigyan ng 10 araw si Marcoleta para isumiti ang kanyang paliwanag alinsunod sa anti-plunder law at sa 2018 revised internal rules ng Sandigan Bayan. Wala pang pahayag ang kampo ni Marcoleta kaugnay nito. Nag-ugat ang kasong plunder sa inamin ni Marcoleta na pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon habang kongresista pa siya bago ang campaign period noong eleksyon 2025. Naghain siya ng not guilty plea nitong Miyerkules. Friday latest, embracing her new chapter, si sparkle artist James Graham. Kasunod yan ng pag-come out niya bilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Kwento ni James, aksidente ang nangyari nang mag-viral ang isang lip-sync video niya na para lang dapat sa kanyang close friends. Nakaramdam daw siya ng takot noong una, lalo na at isa iyong sikreto sa publiko noong nasa Pilipinas pa siya. Sa kabila nito, masaya raw siya sa nangyari dahil na rin sa suportang natanggap niya. Nasa Amerika ngayon si James para mag-aral. Naghahanda na rin daw siya para sa kanyang transition. May ibinahagi rin si James na mensahe para sa mga dumaraan sa kaparehas na sitwasyon. You deserve a place in this world. You deserve to be seen. You deserve to be respected. You don't have to be afraid anymore because lots of people love you
and will love you for who you are. Rinig ang putok ng baril sa CCTV footage na yan sa San Carlos, Pangasinan. Kita naman ang pagkaripas ng takbo ng isang pusa pagkatapos nito. Maya-maya, natumba ang pusa. Namatay ang pusa kalaunan ayon sa may-ari nito. Kwento niya, isang alaga pa niya ang nauna ng binaril noong July 8. Nagpapagaling pa raw ang pusa niyang ito. Ayon sa mga otoridad, posibleng airsoft gun ang ginamit sa pamamaril. Tinutukoy pa kung sino ang namaril sa mga pusa. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act ang pamamaril sa mga pusa. Kinukondena nila ang insidente.